sa kabilang banda. Tulad na napagplanuhan, pumunta nga kami ng Zambales, kung saan nakatayo ang mansyon ng mga Del Rio. Napakaganda ng lugar at papasa ng tourist spot. Ngunit ngayon narito kami sa rest house nila na kung saan makikita ang napakalawak na karagatan. Marami ang naliligo at nagsasurfing. May mga turista at ang iba ay simpleng na mamamayan na taga rito rin. This place is like a paradise. But your place was breathtakingly beautiful like this, love? Mahabang sagot na naman. Especially the falls, that's my favorite. Giit niya pa na nagpapula ng mukha ko. Paano hindi niya magiging paborito ang lugar na yon? Kitang doon kami nakabuo. But then he's right. Wala pa ring tatalo sa falls na meron kami. At makikita lang yon sa Hacienda de Trinidad bago tayo pumunta rito. May nalaman akong isang malaking sekreto sa pamilya namin. Seryosong sambit, no? Hindi naman iba sa akin si Leonardo. Sa katunayan nga halos asawa na akong ituring namin ng isa't isa. Sa bagay doon din naman ang bagsak naming dalawa. Why? What's that? What happened? Sunod-sunod namang tanong ni Leonardo. Inila niya rin ako paupo sa duyang yantok sa labas ng balkonahing iniukupa namin dito sa rest house nila Mateo. Pwede ko bang malaman yon? Muli niyang tanong na makaupo na kami at nakapaharap sa karagatan. Dad told me that I have a twin brother but we lost him. Mahina raw ang puso niya nang inilabas ni Mama. Pag-uumpis ako. Tumingin ako sa kanya at ngumiti bago muling bumaling sa dagat na para nakikita ko ron lahat ng gusto kong sabihin sa kanya. Tapos sinabi niya rin sa akin na may kapatid ako. Ano? Nasaan na siya? Puno ng curiosity na tanong ni Leonardo. Nawawala pa rin hanggang ngayon. Doon na ako nakadama na iba yung lungkot. Paano kung sa tinagal-tagal ng panahon na wala siya sa amin ay may nangyari ng masama sa kanya? Paano kung ang kuminap sa kanya na malit pa siya ay ginawan siya ng masama? Hindi ko rin maiwasang isipin kung kumakain pa ba siya sa tamang oras. Maayos ba ang tinutulugan niya? Nabibili at nakakain niya ba ang mga gusto niya? May kumupkup ba sa kanya at kung may matatawag ba siyang pamilya ngayon? Kumawala na naman ang luhang pinipigilan ko nang dahil sa mga kaisipang iyon. What if something happened to her while she is away from her home? I cannot imagine my sister trying to face this world with no one except herself. Kailangan ko siyang makita, Leonardo. Buhay o kahit ano, kailangan ko siyang makita. Umiiyak at pasigaw kong sambit. Naitakip ko na rin ang mga palad ko sa sarili kong mukha. Hindi ako dapat makaramdam ng ganito dahil alam ko, makakasama ito sa batang dinadala ko. Ngunit hindi ko maiwasan, napakaraming nangyayari. Sunod-sunod at tila ba wala ng katapusan. Paano ko ba ito haharapin at mapagtatagumpayan? I will help you. Bulong ni Leonardo sa akin. Napatayin ako sa kanya dahil hindi ko inaasahan yon. Ganito ba talaga kabait si Leonardo? Tipong hanggang kaya niya at alam niyang may tutulong siya. Sa sobrang bait niya, hindi ko maiwasan na isipin kung ba't siya iniwan ng ex niya para lang sa pangarap niya. Marami nga talagang maaaring mangyari na hindi natin alam ang kasagutan kaagad. Thank you. Thank you for always being here for me. Wala na ako ibang mahihiling pa kundi ang mabuo kami. Siyempre, kasama ka pati na rin ang baby natin. Mariin niyang hinagka ng labi ko na tinugon ko naman. Hindi ko alam kung ano bang nagawa kong kabutihan noon upang magkaroon ng lalaking makakasama ko sa lahat ng bagay. Hindi ako karapat-dapat para sa pagmamahal na binibigay niya. Pero hindi siya nagsasawang ipadama sa akin na sapat ako para sa kanya. Hindi na ako makapaghintay na pakasalan ka. Napakatagal na 1 taon pero hihintayin ko yon. At hindi ako magsasawang hintayin yon ng kasama ka. I love you so much. Sunod-sunod pa niyang sambit. Bago pa ako sumagot sa kanya, biglang dumating si Ivan at hinili si Leonardo. Utang na loob, mamaya na kayo magharutang dalawa dyan. Sukang-suka na ako sa kapestihan ni Mateo at ng asawa niyang si Norma. Kulang na lang magsalo sila sa harapan namin ng dalawang yun. Tapos pati ikaw makikigaya pa? Oh, come on! Sunod-sunod na singhal ni Ivan na kinatawa ko naman ng malakas. Makabaliw talaga ang lahat ng kaibigan ni Leonardo. Hindi ko rin alam kung paano sila naging magkakaibigan, gayong pare-pareho silang mga baliw. What the? Ivan, put me down! Ivan, peste ka! Yun lang ang tayong nagawa ni Leonardo, ang sumigaw ng paulit-ulit at murahin si Ivan. Habang isa na may baliwalang binuhat si Leonardo upang itapon sa dagat. Ako na may nakangiting pinagmamasdan lang sila na nagsasaya at kinakawawa ang baby loves ko. Sino makapagsasabi na darating kami sa ganitong punto ng aming buhay? Marami mang nangyaring masakit, pangit,
At halos ikasira namin ay malalampasan din pala namin. At ngayon ngay eto, masaya kami at magkakasama pa rin. Kahit na nga ba may problema pa rin kinakaharap. Are you happy? Napalingon naman ako kaagad sa likuran ko nang marinig ko ang boses ni Bella. She was smiling while looking at our crazy friends, but her eyes seemed lonely. Of course, how about you? I asked her back. She sat beside me, then we both watched our friends together. I guess, sagot niya bago bumaling sa akin. When was the right time to feel okay not to be okay? Seryosong tanong niya. Nahimigan ko pa ang bahagyang lungkot sa boses niya. Sa tingin ko at base sa tanong niya may pinagdaraanan siya. Wala namang tamang araw, oras at panahon para maramdaman mong okay lang na hindi ka okay. Our feelings are valid and also our emotions. Tumingin ako sa kanya at ginitian siya. Bago muling nagpatuloy. Tingnan mo ako. Sabi ko sa sarili ko hindi dapat ako malungkot. Hindi dapat ako umiyak. Hindi dapat ako makataramdam ng takot at ma-stress. Dahil at nang yon anak ko ang magdadala. But now I realize it is okay to feel pain. It's okay to get hurt. It's okay to cry. It's okay to be scared. After all, that's what I felt. And that's normal. Mahabang sagot ko pa. Sana katulad mo ako. Muling sambit ni Bella. What do you mean? I asked curiously. Ngayon lang siya nagsabi sa akin ng ganito. Ngayon ko lang narinig sa kanya ang ganong mga salita. Na okay lang makaramdam ng pagod. Na okay lang makaramdam ng sakit. Na okay lang lumuha. Na okay lang lahat. Lahat-lahat, Monica. Nakangiting muli siyang bumaling sa akin. I am trying to control my things not to fall down, but I failed. Bumagsak pa rin ang luhang namuo sa mga mata ko nang dahil sa mga sinabi niya. All this time she was lonely. She was so sad. Pero kahit ganon tinago niyang lahat ng nararamdaman at emosyon niya sa pamamagitan ng ngiti niya. Hindi ko alam kung anong pinagdaraanan niya. Hindi ko alam kung anong iniisip at nararamdaman niya. Pero wala man lang ako magawa para maibsan man lamang iyon. I am tired. She said, still smiling. I am so tired. Hindi ko na napigilang yakapin siya na mahigpit. I'm sorry. I don't know what's going on, but please. Please, stay with me, Bella. Pinunasan ko ang luha sa mga mata ko bago pilit na pinatitigan siya sa mga mata ko. Hindi ko alam kung anong iniisip mo, kung anong nararamdaman mo at kung anong problema. Hindi ko rin alam kung babalik ka ba, sakali mang umalis ka ulit, but please, don't go. Just stay. I'll do my best to make you happy. Sunod-sunod kong sambit sa kanya. Napakatagal na naming kilalang isa't isa. Pinsan at halos kapatid na rin ang turing ko sa kanya. Siya lang din yata ang matatawag kong kaibigan. Pero hindi ko man lamang naramdaman na may kinakaharap siya na kung ano man. Hindi niya nasasabi at madalas na sinasarili lamang ang lahat. Ngunit lagi siyang nariyan sa tuwing kailangan ko siya. If you want to cry, then cry. You don't have to smile when you're feeling sad. You don't have to shoulder all the burdens alone, Bella. I'm here. Gusto kong magsabi niya sa akin. Gusto kong sabihin niya lahat na nadarama at ng problema niya. Pero nanatili siyang tahimik habang nakangiti. Thank you. Just be happy always. Yun lang ay sapat na para sa akin. Someday I will be happy too. I will be okay. I guess. Halos pabulong niyang sambit. Matapos ng lahat ng problema namin, makita ko lang ang kapatid ko at makasal lang kami ni Leonardo. Si Bella naman ang pagtutuunan ko ng pansin. And that's a promise. Sa kabilang banda, everyone was having fun. Leonardo and his friends made a bonfire, while Norma, Bella, prepared our food. Anong paborito ni Leonardo? Norma asked while she makes some egg sandwich. Hindi ko alam eh, sagot ko naman. Nung namasukan kasi akong katulong sa kanya dati, palagi siyang galit at pinupunan niya lahat ng inihahanda ko para sa kanya. Naku, dapat alamin mo. Alam mo bang isa sa mga natutuhan ko, simula nung ikasal kami ni Mateo, hindi ka lang dapat magaling sa kama, kundi marunong din sa kusina? Kaya naman ayun, pinractice ko talaga ang adobong baboy na paborito niya. Mahabang sambit niya. Di naman kasi talaga ako marunong magluto, dahil may tagaluto kami. Isa pa, ayaw ni Leonardo na magluto ako. Pero kailangan ba dapat magaling sa kama? Require ba na dapat magaling sa Sa kama? Pagtatapos ni Norma sa tanong ko.
Nahihiyang tumango na lamang ako dahil hindi ko alam kung ano ba ang dapat at tamang itanong ko sa kanya. Na hindi naman magmumukhang mahilig. Oo, dapat galingan mo. Muli niyang sagot habang pinanlalakihan ako ng mga mata. Sayawan mo siya. Dapat mapasigaw mo siya ng malakas at tawagin niyang pangalan mo ng paulit-ulit. Giit niya pa. Pakiramdam ko pulang-pula ng mukha ko dahil sa mga sinasabi niya. Bakit kailangan niya patawagin yung pangalan ko ng paulit-ulit? Kuryosong tanong ko. Aba dapat lang para hindi kanya makalimutan. Kapag ibang pangalan ang binanggit niya sa araw na pinapaligayan niyo isa't isa, kabahan ka na girl. Sunod-sunod niya namang sagot. At dahil sa sinabi niyang yon, muli tuloy bumalik sa isip ko nung araw na may nangyari sa amin sa falls. Hindi niya naman binanggit ang pangalan ko pero wala rin siyang binanggit na ibang pangalan. Hindi kaya hindi siya nasatisfy sa akin? Hoy bruha, wag mo nga nilalason yung isip ni Monica. Palibhasa, mahilig ka. At yung asawa mo naman mahilig din. Biglang singit naman ni Bella. Aba Bella, for your information, sa asawa ko lang ako nagtanggal ng pang-ibaba, no? Hindi ako mahilig. Sadyang magaling lang ang asawa ko. At syempre magaling ako. Palibhasa, hindi ka pa nakakatikim ng luto ni Lord. Bella naman ni Norma. Hindi ko alam kung nag-aaway ba sila o sadyang ganyan lang silang mag-usap. Hindi mo sure? Sagot ni Bella na kinalaki ng mata ko. Humarap ako sa kanya at pinandilatan siya ng mata bago tinanong. Hoy gaga, wag po sabihin na isuko mo ng bandila ng Avila. Bit-bit ang barbecue, walang pakialam na tinalikuran niya ako. Mabilis pa sa 4:00 sinabunutan ko naman siya upang mahinto. Kinakausap kitang maharot ka. Umamin ka sa akin. Sinuko mo na? Kanino? Sunod-sunod ko pang tanong sa kanya. Kailangan ba dapat pangalanan ko talaga? At saka isang beses lang naman, hindi ka na ulit, promise. Nakataas pa ang isang kamay niya na wari mo'y nangangako talaga. Hindi ko rin naman siya pinilit sagutin ang tanong ko dahil baka nahihiya siyang sabihin. Nang naglakad na si Bella papunta sa bonfire, kagad naman lumapit sa akin si Norma. Malamang, kay Ivan sumuko yung bruhang yan. Pabulong sabi niya sa akin. Nagtaka naman akong bigla dahil mas madalas nakasama ni Bella si Chad kesa kay Ivan. Paano kay Ivan? Ganong si Chad ang lagi niyang kasama. Hindi na ako magtataka kung kay Chad. Sagot ko naman. Minsan baliktad ang mundo. Kung sino yung akala mong kaibigan mo, kaaway mo pala. At yung kaaway mo, siya namang kaibigan mo pala. Makahulog ang sambit niya at saka naglakad na papunta rin sa bonfire. Kinuha ko na rin ang ibang pagkain at plato bago nagtungo na rin doon. Ngunit bago pa ako makakalahati sa paglalakad, sinubong na ako ni Leonardo. I told you not to stress yourself. Dapat di ka rin nagpapagod. Kinuha niya ang hawak ko bago inakbayan ako, tsaka sabay kaming naglakad papunta sa bonfire, kung saan naroon silang lahat. Pumabilog kami roon at masayang pinanood ng apoy sa gitna. Katabi ko si Leonardo. Nasa kanang bahagi ko siya, habang sa kaliwa naman ay si Bella, katabi naman si Chad. Nang mapatingin ako sa harapan, nakita ko si Ivan, nakaupo sa harap ng dalawa. Napansin ko pa ang pagkurot ng kilay niya at paminsan-minsan natingin niya kina Bella at Chad. Hanggang tumayo siya. Love, can I talk to Ivan? I asked Leonardo. Alam kong magtatampo o magsiselo siya kaya naman nagpapaalam ako sa kanya. Kaya tumango lang siya at saka humagkan sa noo ko. Okay, just don't touch him. Huwag ka ring magpapahawak sa kanya. Huwag kang titingin sa kanya. Baka maging kamukha niyang anak ko, hindi ako papayag. Sunod-sunod niya pang paalala. Kulang na lang mabatukan ko siya dahil sa mga pinagsasabi niya. Pagkatayo ko ay agad akong pumunta kay Ivan. Ivan! I shout. Lumingon naman siya sa akin na para bang nagtataka. Yes, malamig na. Bumalik ka na ron at baka sipunin ka. Aniya, it's okay, I just want to talk to you. Napansin ko ang bahagyang pagkurot ng noo niya bago bumaling sa karagatan. How are you? I asked. Okay naman. Alam ba ni Leonardo na nagpunta ka dito sa akin? Baka mamaya magalit sa akin yun. Masyado pa namang selosong kulokoy na yun. Bahagya siyang tumawa matapos niyang sabihin iyon. Ngunit dama ko pa rin ang lungkot sa kanya. Alam niya, nagpaalam ako. Wag lang daw kitang titingnan at hahawakan. Baka maging kamukha mo raw ang anak namin. Dinig ko ang pagpapakawala niya ng malalim na buntong hininga. Kaya naman bumaling ako sa gawin niya. How are you and my cousin Bella? Marahan kong tanong. Tinatansya na baka magalit siya o di kaya bigla akong iwan. How about her? He asked curiously. I thought there's a thing between the two of you.
Pumulot siya ng maliit na bato at ibinato sa dagat. Bahagya lang ang liwanag ng bonfire na tumatama sa amin. Pero may ilaw naman na malapit sa mga kubo, kung kaya't medyo maliwanag pa rin. Akala ko rin, pero akala ko lang pala. Sagot niya naman. Muli siyang bumuntong hininga bago bumaling sa akin. Your cousin? She will be the gone of me. Nakangiting sambit niya. Kumunot ang kilay ko sa sinabi niya. Tila ba may gusto siyang iparating na hindi ko naiintindihan? What do you mean about that? I asked. Lagi niyang pinasasakit ang damdamin ko. Mangako siya pero hindi tutupad. Paasahin ako pero bandang huli wala pala akong aasahan. Akala ko nga gusto niya rin ako. Yun pala si Chad ang gusto. Ang labo niya. Gulo ng pinsan mo. Sunod-sunod niyang sambit. Akala ko ibang Bella ang tinutukoy niya. Ngunit nadawit ang pangalan ni Chad kung kaya't alam kong pinsan kong tinutukoy niya. Hindi naman kasi ganon si Bella. Kapag nangako siya, tinutupad niya. Kapag may gusto siya, kahit ano pa man yan, paninindigan niya. Higit sa lahat, hindi siya paasa. Kaya nakapagtatakang ganoon ang mga sinabi ni Ivan, nakagagawan lahat ng pinsan ko. Bakit niya naman gagawin ang mga sinabi mo? Tanong ko. Maybe because she loves Chad, but she wanted me for herself. She loves Chad but she gave herself to me. Si Chad ang kasama niya araw-araw pero sa akin siya tatakbo kapag nasasaktan siya. Ako naman tong si Gago, malugod siyang tinatanggap kahit alam kong wala lang naman yon para sa kanya. Nasabok ko ang sarili kong bibig dahil doon. Kung ganoon tama si Norma, na kay Ivan sinuko ni Bella ang bandila ng mga Avila. Ang bruhang yon, humanda talaga siya sa akin. Makakatikim siya sa akin ng kurot sa itaas ng hita niya. Chad is her best friend. Simula nang magtungo siya sa Amerika hanggang ngayon, magkaibigan pa rin sila. Pero alam kong malaki ang pagkagusto sa kanya ni Bella. Ayaw kitang paasahin, Ivan, pero maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa'yong gusto ka ni Bella? Iba kasi ang uri ng tingin niya sa'yo. She may look at Chad with adoration, but she look at you with full of pain. Pain not for you but for herself. Mahaba kong sambit. Yun kasi talaga ang nakikita ko kay Bella. Na para bang si Ivan talaga ang gusto niya, kaya lang parang may pumipigil sa kanya. Parang hindi pwede. But I know that she loves Ivan more than she loves Chad. Thank you for saying those words. He said that made me smile.